So, dito tayo sa chapter 3. Ang chapter 3 is all about the results ng survey questionnaire na ginawa ninyo doon sa restaurant, like Kuya J, and sa result na nakuha nyo doon sa respondents. So, ang respondents ninyo dito is the disabled customers. So, ang first na nakapalagay or first item doon sa research questionnaire is the profile of the respondents. Profile of the respondents varies in age, gender, civil status, and occupation. Dito muna tayo sa age. So, ang una is 18 to 25. Ilan ba yung respondents na may ganun edad? Okay, so based from the frequency, there are 16 respondents or 16 out of 20 respondents na may edad 18 to 25. Meaning, 80% of the respondents are having that age. 80% are 18 to 25 years old. Paano nakuha yung 80%? Ganito lang. You are going to divide 16 from the total number of frequency. Ang total frequency natin is 20. Kasi yung bilang ng respondents overall is 20. So we are going to divide it like this. 16 divided by 20. Okay. Para makuha yung percentage, ganito ang gagawin natin. 16 divided by 20. Yung 20 is the total frequency. 16 is the frequency. Dun sa line na yun, sa column na yun. So, ang result is 0.8. Then, in order to get the percentage, we are going to multiply it to 100. The result is 80. So, 80% are having that age. Dito naman, sa 26 to 33, dalawa yung may edad na 26 to 33. And 10%, and for percentage, nakuha yung percentage, ganun din, we're going to divide the frequency to the total number of frequency, which is 20. The result is 0.1. Then multiply it to 100 to get the percent, and the percentage is 10. Okay. So, 10% ay may edad na 26 to 33 years old. Dito na naman is 34 to 41 years old. Dalawa yung respondents. And 10% as well are having that age. Therefore, majority of the respondents are 18 to 25 years old, wherein there are 16 respondents who answer with that age. Okay? The given table represents a gathered data about the age of the respondents. So, explanation na to, in English lang natin. So, 80% of respondents range from 18 to 25 years old. From 26 to 33 years old, sabi ko nga is 10% of them responded. Same manner in 34 to 41 is 10%. Wherein, 42 to 49, 50, 51, and 68 to 65 have 0 responses. Therefore, majority of the respondents are 18 to 25 years old based from their age. Dito naman tayo sa gender. We have two genders, the male and female. So, 7 daw sa respondents na yon ay male, wherein it is equivalent of 35%, and 30 naman doon ay female, equivalent of 65%. So, the given table represents the gender of the respondents in the study, whereas there are 20 respondents. Sabi ko nga is, ang total respondents is 20. So, 7 naman sa 20, 7 dun sa 20 ay mga lalaki, and 30 naman dun sa 20 ay mga babae. So, nireveal ng data na most of the respondents are female. So, this proved the theory about traditional gender roles. So, pinatunayan lang nito yung theory na traditional gender roles are being challenged and diverse, leading to increased representation of women in positions of authority and dominance. So, sinuportan ito ng study ni Eagley and Carroll na nagsasabi na mas marami na ang babae kaysa lalaki at mas marami na ang babae na mga nagtatrabaho kaysa sa mga lalaki. Dito naman tayo sa civil status. Ang civil status composed of either single, married, separated, or widowed. Sinabi natin single ay wala pang asawa. Kahit may jowa na sila is wala silang asawa. Kasi di pa sila kasal. Pag sinabing married is kasal. Separated, naghiwalay. Widowed is namatayan ng asawa. So, 19% out of 20 is single.
Sinasabi dito is 95% of them are single. And isa naman ang ikinasal na. So majority ng mga respondents based from their civil status are single. Wala pa mga asawa. Ganito lang yun in-explain dito sa part na to. Yan lang, explanation lang yan, in English lang. Okay? So, according to Ray Hartley Beck, ito naman yung mga related literature na may na mga kaparehang literature na may mga pareho ding mga result. It's no surprise that single people spend more on things than married people since the cost of living a single person is higher than living with a spouse. Okay, so mas magastos ang maging single kaysa maging married people kasi sabi ni Ray Hartley, yung mga single people ay sinusolo lang nila yung mga gastusan sa kanilang buhay. While the married people naman ay naghahati-hati sila ng mga gastusan. Therefore, mas magastos ang maging single. Ayun yung paliwanag ni Ray Hartley Beck. Dito naman tayo sa awareness of the restaurant or the services offered for differently abled customers. Paano ba sinusuportan ng restaurant yung mga pangangailangan ng mga may mga taong may kapansanan. So sabi ni Brandon, dapat may strategies like accessibility. Like all of the facilities are accessible. For example, yung entrances kailangan malawak. Okay? Kasi paano yung mga pilay na naka-wheelchair? Paano sila makakapasok if yung entrance is makipot? So, in order to make it accessible, dapat ay malawak yung entrance para makakasya din yung ibang customers, lalo na yung mga disabled customers. Tapos sa mga bulag naman, kailangan din nila ng malawak na entrance kasi baka mabangga sila dahil sa makipot na daanan. Okay, dapat din may mga braille menus, lalo na sa mga bulag at may malabong pagtingin. Yung mga braille menus, yung braille, yung pinag-aaralan ng mga bulag kung paano sila nakakabasa dahil doon. And the accessible bathrooms, dapat yung bathrooms is accessible. Tulad ng merong hawakan para sa mga mga pilay para hindi sila matumba, merong hawakan. Meron ding hawakan para sa mga bulag. Ganon yung sinasabi nating accessibility. Tapos yung mga staff is na-train ng mabuti kung paano sila makakatulong sa may mga disability. Kung paano nila ma-accommodate yung mga customers na may disability. Ganito lang yun. So, itong survey questionnaire is galing sa ServQual basis. Nanggaling to sa ServQual basis. Dito binasa yung mga tanong. So, ito na. Dito tayo sa mga taong may problema sa paningin or vision. Paano ba sinusuportan ng restaurant ang kanilang pangailangan? Okay. Binibigyan ba ng restaurant ang mga taong may problema sa paningin ng braille menus? So 45% ng mga respondents ay nag-agree. So ang respondents dito ay yung mga may kapansanan mismo, yung mga taong may kapansanan mismo. Okay, hindi yung staff ng restaurant, hindi yung workers ng restaurant, kundi yung mga taong may kapansanan. Okay, so based from their perception, binibigyan ba sila ng braille menus ng restaurant? So 45% ng mga respondents ng mga taong may kapansanan nag-agree dito. Ibig sabihin ay binibigyan ng restaurant ng braille menus yung mga taong may problema sa paningin. Dito naman, assistance from staff. Trained staff members were available to read the menu aloud. Binabasa ba ng mga staff or ng mga crew yung menu sa kanilang customers, especially those na may problema sa paningin? Binabasa ba nila ng malakas para marinig na lang ng kanilang customer instead of basahin ng customer mismo? Tinutulungan ba sila ng mga staff? 65% ng respondents ay nag-agree. Tactile floor markings. May markings ba para sa mga taong dadaan, especially doon sa may mga malabong paningin? Meron bang markings? Sabi, 80% of them agree. And the designated seating. Provided designated seating is with ample space
and easy access for customers with vision impairment. Okay. So, kaya bang makagalaw-galaw ng mga customers na may problema sa paningin nang malaya doon sa pinag-upuan nila? May tamang space ba yun para sa mga may problema sa paningin? Kasi malabo ng kanilang paningin, baka babangga sila. Dapat ay may sapat na space. Meron ba nun sa restaurant na pinagtanungan nyo or na pinagsorbihan nyo? 55% of your respondents agree. So, ibig sabihin, provide ng restaurants yung mga pangangailangan ng mga taong may problema sa paningin. Kasi most of them agree with all of the items here in the survey questionnaire. Dito naman tayo sa, so this one is just an explanations for the following table. Explanation lang to doon sa table ha. Explanation lang to, itong mga nakasulat dito is in-explain ko lang dito katulad ng pag-explain ko po. Pero in English lang ang nakalagay dito. So you're going to study with it based from my explanation a while ago. So dito na tayo sa hearing. So hearing naman is all about person with disability in hearing. So sila yung mga may problema sa pandinig. Like mahina yung pandinig nila or wala silang pandinig. Sila ay pipi or bingi. Okay? So, mahina lang ang kanilang pandinig, ganon. Nag-i-install ba yung company ng mga visual alert systems like flashing lights or vibrating pagers? Ano yung mga vibrating pagers? Meron nito sa Jollibee, sa KFC, meron nito yung mga nagba-vibrate na hinahawakan. Okay. So, commonly talaga is pinoprovide yun para sa mga taong may kapansanan, lalo na sa pandinig kasi mapipil nila yung vibration. Ibig sabihin, pag nag-vibrate yung hinahawakan nilang pagers is pwede na nilang kunin ang order nila. Meron ba nun yung restaurant na pinagsorbihan nyo? Sabi dito sa survey is 65% nag-agree. Nag-agree, ibig sabihin is meron yung restaurant ng ganon. Meron ba yung restaurant ng assistive listening device? Lalo na sa may mga mahinang pandinig, meron ba silang headphones? In headphones para matulungan yung customers na marinig yung usapan or marinig yung sinasabi ng kakwentuhan nila. Meron ba silang ng ganon? Meron ba silang hearing loops na FM systems? Sabi dito is meron sila. Meron yung restaurant ng ganon. 75% of them agree. Meron ba silang written communication? Pag sinabi natin written communication, instead of using your mouth orally or instead na gamitin mo yung mouth mo para makapag-communicate o makapag-usap sa iyong katabi, dapat written communication na lang, especially doon sa may mga problema sa pandinig. Okay, meron ba yung restaurant ng papel, ng ballpen para sa written communication na ito na kung saan pwedeng isulat na lang ng kanilang customers yung gusto nilang sabihin, especially those na may kapansanan? So, 70% nag-agree. 70% agree with the statement for written communication. Ibig sabihin is nagpo-provide yung restaurant ng ganon. Ito naman is the staff are using sign language to communicate. Marunong ba yung ibang staff or kahit isang staff ay marunong mag-sign language? 70% of them agree. Nagsasabi na karamihan ang yung staff ay marunong mag-sign language. So therefore, dito sa result na ito, since lahat naman nag-agree or marami naman nag-agree, ibig sabihin is na po-provide ng restaurant yung mga pangangailangan ng may mga problema sa pandinig. Dito naman tayo sa, okay, sabi ko nga is explanation lang ito in English ko lang dito. Ganun siya in-explain. Dito naman sa locomotor disability, pag sinabi na natin locomotor, doon yung mga taong may problema sa paggalaw. Like, pilay sila, like, mabali ang kanilang kamay, or kulang ang kanilang kamay, kulang ang kanilang binti. Yan yung locomotor disability. So, napoprovide pa ng restaurant yung accessible seating. Ino-operan ba sila ng tables and seating arrangements na accessible sa customers? Paggalaw-galaw ng customers, lalo na yung mga naka-wheelchair. Meron bang tamang space dun sa lamesa na pinag-upuan nila para sa kanilang wheelchairs? Okay? Meron ba dun na removable chairs na pwedeng palitan na lang ng wheelchairs? Aalis na lang yung chair tapos palitan na lang ng wheelchair para dun na lang umupo yung customers. Meron ba nun sa restaurant na yan? So 70% tag-agree.
Meron bang assistance with entry or yung mga staff tinutulungan na pumasok yung mga disabled customers sa loob? Tinutulungan nila, like hinihila nila yung kanilang yung kanilang wheelchair. Like tinutulungan nila yung bulag na makadaan doon sa entrance way. Sabi nila is 70% agree. Ibig sabihin, tinutulungan ng mga train staff yung kanilang mga disabled customers, na yung mga locomotor disability. Dito naman tayo sa wheelchair accessibility. May wheelchair ba na provided yung restaurants? Dahil kung sakali nasira yung wheelchair ng kanilang customer, pwede nila itong ipagamit. Meron ba silang extra mga wheelchair? So sabi doon is 70% is meron na extra wheelchair yung restaurant. Ang yung floor surfaces ba, hindi ba sila masyadong madulas? Paano yung mga pilay na hindi naka-wheelchair, yung mga pilay na may saklay lang? Baka madulas sila doon. Yung floor surface ba is hindi delikado? So sabi dito, 70% agree. 70% agree, ibig sabihin yung floor surface is hindi delikado. Okay, ito naman tayo. This is just the explanations of the table kanina. So dito na tayo sa amputated. Accessible seating. Pinaliwanag ko na yung accessible seating. Tamang space sa pag-upo ng mga customers. Sabi is 65% nag-agree. Merong accessible seating sa restaurant na yun. Meron bang ramps or wheelchair lifts sa entrances to provide easy access? For example, instead of hagyan, merong ramps doon. Pag sinabi natin ramps, yung duro-diretso daanan pataas. Okay, dire-diretso daanan pataas, parang tulay siya pataas instead of hagdan. Kasi hindi makakaakyat ng hagdan yung may mga wheelchair. So, meron ba nun sa restaurant na yon? Or kaya meron bang elevator sa restaurant na yon para makadaan yung mga may kapansanan? So, para maiwasan na nila ang umakyat sa hagdan, meron bang elevator? So, 70% nagsabi na merong elevator yung restaurant. Assistance with mobility. Yung mga staff ba tinutulungan yung mga pilay na makalakad? Tinutulungan ba nila yung ibang may mobility, okay, may disability na makapasok ng entrance? 80% agree. So, ibig sabihin is tinutulungan na mga staff. Flexible menu options. Meron bang braille menu? Meron bang braille menu or merong iba-ibang menu options para sa mga bingi, para sa mga bulag, para sa mga pipe? So, 65% is nag-agree. So, napaprovide yung pangangailangan ng mga amputated person doon sa restaurant kasi karamihan ay nag-agree. Wala naman na nag-disagree eh. Okay? So, dito na tayo. This is just the explanation. Okay? In explanation, kada column. Dito na tayo sa speech language disability. Ito naman yung mga person na hirap magsalita. Okay? Speech language disability like pipi or bingi. Okay, pipi or yung mga bilot. Bilot. Anong Tagalog kong bilot? Ay, yung mga bulol. Yung mga bulol. Okay. So, meron bang provided na communication aids yung restaurant like picture boards? So, instead na magsalita sila para mag-usap, meron bang picture boards yung restaurant? Meron bang communication apps like Messenger yung restaurant? Or meron bang wifi yung restaurant para doon na lang mag-usap yung magkatabi na parehas may speech language disability or isa sa kanila may speech language disability? 70% nag-agree. Okay. So, 5.2, assistive technology. Meron bang hearing loops kagaya nung sa mga may problema sa pandinig? Meron bang video relay services, messaging services? So, 75% na nag-agree. Meron bang online booking and ordering? So, instead of pupunta directly doon sa restaurant, meron bang online booking and ordering? Meron bang apps yung restaurant na doon na lang mag-order yung may kapansanan lalo na sa pagsasalita? Meron ba nun? 65% nag-agree.
So, written communication, provided ba ng restaurant yung papel at ballpen na pwede nalang pagsulatan ng customer nila para masabi ang kanilang gustong sabihin? 70% is nag-agree. So, therefore, napaprovide din ng restaurant yung mga pangangailangan ng may mga problema sa pagsasalita. Dito na tayo sa what preparations do restaurants in Quezon City perform to ensure impaired customers' well-being and good health? Ano bang mga paghahanda ang ginagawa ng Quezon City para sa mga may kapansanan, sa mga taong may kapansanan para masigurado ang kanilang kaligtasan? So restaurant preparation plays a crucial role in delivering exceptional dining experiences, maintaining food safety standards, optimizing operational. Okay. So, ito yung aim ng restaurants. Ito na yung result. Paano ba pinaghahandaan ng Quezon City ang karapatan at pangangailangan ng mga impaired customers? So, dito tayo sa preparation of restaurants at Quezon City. Nagpo-provide ba ng ramp? So, sabi ko nga, instead of hagdanan, is yung tulay na lang na pataas for the second floor second floor. Meron ba nun yung restaurant na yon ng ramps, ng wide doorways? Kasi paano kung may naka-wheelchair yung customers? Paano siya magkakakasya doon? Kaya dapat yung doorways is wide or malawak, hindi makipot. Okay, and accessible restrooms. Yung restrooms ba is available for impaired customers like may hawakan, lalo sa mga bulag? So sabi dito is 20% agree that the restaurants in Quezon City have ramps, wide doorways, and accessible restrooms. Tapos, yung mga staff ba is nag-undergo ng training? Nag-training ba yung mga staff kung paano nila mapaprovide yung mga pangailangan ng kanilang customer, especially ng mga may kapansanan? 18% nag-agree. So, 90% yung nag-agree ha? 18 ng mga respondents ay nag-agree. Okay. So, offering menu options that cater to the dietary needs and preferences. Yung mga menu ba is base sa dietary needs nila. Okay? Alam ba na, yung mga menu needs ba is kayang mag-adjust, like may allergy sila sa hipon, may allergy sila sa ibang pagkain, kaya ba yung tanggalin ng restaurant para sa kanila? 17% is 17 ng respondents is nag-agree. Ensuring that floors are clear of obstacles. Yung floors ba is wala mga kalat, yung floors ba is hindi madulas, walang balat ng saging na pwedeng makadulas or makadisgrasya ng mga customers. 15% is nag-agree. So, overall, napaprovide yung preparations ng restaurants sa Quezon City ay maganda kasi all of them or halos lahat sa kanila ay nag-agree sa lahat ng ito. Ganun lang. So, dito naman tayo sa problema na na-encounter ng mga restaurant sa mga impaired customer. Ano ba yung mga problema kinakarap ng restaurants sa mga impaired customers? Miscommunication. Sabi daw is miscommunication. Mahirap makausap ang mga taong may kapansanan. Lalo na kung may kapansanan ka sa pag-iisip, may kapansanan ka sa pagsasalita, may kapansanan ka sa pandinig, kahit sa iyong paningin, mahirap ka talagang kausapin. Kaya dapat yung mga staff ay na training para maka-adjust sila sa pakikipag-communicate sa mga taong may kapansanan. Difficulty in handling the attitude of the customer. Ang iba sa kanila is ma-attitude, okay? Even though may kapansanan sila, iba talaga sa kanila is ma-attitude. Lalong-lalo na yung may mga mental illnesses. Kasi yung mga mental illnesses is uncontrollable. Hindi sila nakokontrol. Okay? Lalo kung may bipolar disorders or other psychiatric conditions. Yun yung magpapahirap sa mga staff kung paano nila i-handle yung mga ugali nun. Kailangan nila ng pasensya dito. And difficulty in using a wheelchair. Okay. Sa paggamit ng wheelchair, mahirapan sila pasunurin yung customer kung paano gamitin yung wheelchair mabuti at hindi lahat ay may
training ng sign language. Kung meron man doon na may training ng sign language ay uunti lang. Kadalasan ay yung iba hindi marunong mag-sign language. Kaya yun yung mga problema kinakaharap ng restaurant. 17% ay nakakaranas ng miscommunication. 16% is nakakaranas ng difficulty in handling attitude of the customer. 6% is difficulty using wheelchair and no training sign language. 15 na mga respondents. Ganun lang ito in-explain dito. Yun lang. Dito pa sa recommendation. So, sa recommendation natin, ano ba ang pwede tang i-recommend or pwede tang i-suggest para masolusyonan ang mga problema na nakalagay doon sa itaas? Like difficulty handling the attitude of the customers. Paano natin yung magagawa ng suggestion at recommendations? Dito yun napakapalagay. Pero bago nun, kailangan muna natin ng summary or buod ng lahat ng results. So, ito yung buod ha. Merong 20 respondents. 7 sa kanila ay lalaki dito sa 1.1. 7 sa kanila ay lalaki at 30 naman sa kanila ay babae. And most of the respondents regard assessment. So, most of the respondents daw ay single. So, sa civil status ng mga respondents ay karamihan sa kanila ay single dito sa 1.2. 1.3 naman, it revealed that 18 of the respondents are crew from the restaurants. I don't think this will be included. This one will not be included since your respondents is the customer, not the staff. Okay? Not the staff. You're not asking about the work of the customer. Okay? Kasi customer sila, iba-iba dapat ang kanilang trabaho, hindi sila crew. Bakit? Yung mga crew boys, lahat sa kanila doon sa restaurant na yun is may kapansanan. Ang respondents natin dito is yung may mga kapansanan, hindi yung mga crew. Para may mali dito Okay na. Ito naman yung vision. What are the services offered by the selected restaurants at Fairview? Yung may mga vision, yung mga problema sa paningin. So, sa vision, halos lahat naman sa vision, overall results is napoprovide ng restaurant sa mga pangailangan ng may mga problema sa paningin. Dito naman, napoprovide yung mga pangailangan na may problema sa pandinig. Napoprovide yung mga pangailangan na may locomotor disability kasi halos lahat naman nag-agree. Yung amputated, ganun din. Sa speech and language disability, ganun din. So, is there significant relationship to the profile of the respondents as cited variables above? Okay, so wala naman pinakita. It says that it does not affect the variables related to restaurant preparedness. Walang relationship yung profile ng respondents sa mga variables na nakita sa taas. Okay, so preparations the restaurants in Quezon City perform to ensure impaired customers. Okay, paano ba nagpe-prepare yung mga restaurant sa Quezon City para sa mga may taong kapansanan? Okay, so ganun nga, nagpo-provide sila ng the rest of highly positive trend towards nagpo-provide sila ng mga facility na makakapag-access ng mga pangailangan ng kanilang mga customer. Merong ramp, merong lift, may elevator, may seating arrangements na or spaces para sa mga kapansanan, may wide doorways or entrance. Ganun nagpe-prepare yung restaurant sa Quezon City para sa mga may taong kapansanan. May mga kapansanan, may mga taong may kapansanan. So, ano yung mga problems na naranasan nila ng mga respondents? By the respondents to impaired customers, this is wrong. Problems encountered by the respondents to impaired customers. This is wrong. This must be the problems encountered by the respondents by the staff, by the restaurants.
by the restaurants to impaired customers. Diba? Restaurants yun eh. The restaurants also encounter several problems in handling impaired customers. Yun ay miscommunication. Mahirap silang kausapin. Tapos B naman is, ang iba sa kanila ay ma-attitude. Kasi yung iba sa kanila may problema sa pag-iisip na mahirap i-handle. Tapos, difficulty using a wheelchair. May iba sa kanila di marunong mag-wheelchair. At, ang iba naman na mga staff ay di marunong mag-sign language. Okay? So, rank 1 doon is miscommunication. Mahirap talaga kausapin yung mga customer. So, ano yung proposed enhancement for providing safety and security impaired customer? Ito yung mga recommendations. Number 1, develop and implement accessible emergency protocols. Okay. Number 2, continuously assess and improve physical accessibility. Okay, improve yung mga accessible facility. Number 3, implement comprehensive staff training. Dapat yung mga staff ay matrain ng mabuti. Number 4, work closely with impaired customers. Okay naman, makipagtrabaho sa mga customers kung paano masosolusyonan yung kanila mga pangangailangan, yung kanila mga concerns at mga problema. Okay, makipag-usap sa kanila. Collaborate with accessibility advocates and organizations. Pwede kang humingi ng tulong sa ibang organisasyon at advocates para sa iyong para masolusyonan ang problema kinakaharap ng mga restaurant sa mga impaired customers. Ito na conclusion, summary lang to. Ito recommendation. Okay. So, para sa inyo to mga researcher dapat yung respondents nindo is more than 20. Dadagdag kayo ng respondents. The restaurant must create several announcements for providing safety and security for the impaired customers. Okay? Ganun lang. Dami.